5 months na lang po ang validity ng aking work permit. Okay? April, May, June, July, August. August mag-i-expire na po ang aking working permit, kabayan. Ay, kumusta kabayan? Andito pala ako ngayon sa Cambrian College. Dito lang po yan sa Sudbury, Ontario, Canada. Kasi naman kabayan, kinuha ko po ang aking TRF ng IELTS. T-Test Result Form. Pick up po to, special delivery kabayan. Kasi naman, last year pa ako kumuha ng IELTS. Sa kasamaang palad, mayroong mga pangyayari na hindi natin inasahan, kagaya ng hindi ko po natanggap ang aking original copy kasi normally sinesend nila yan sa ating mga address. Okay, sa mga kasama ko, na-receive nila. Last year pa ako nag-exam, take note. Tapos ako hindi ko na-receive. Ilang beses na ako pabalik-balik dito sa Cambrian College kasi ngayong araw na ito, Linggo, March 16, meron silang exam, nagkakandak sila ng exam. So sabi ng last week pumunta ko dito na may nakausap ko, sabi ko, sige, dadalhin ko na lang dyan sa inyo sa Cambrian College. Doon mo na lang pick upin. Pero anyway kabayan, ano bang dahilan kung bakit ako nagko-compile, bakit ako inasikaso aking mga dokumento. Una-una kabayan, 5 months na lang po ang validity ng aking work permit. Okay? April, May, June, July, August. August mag-i-expire na po ang aking working permit, kabayan. Ibig sabihin, walang kasiguraduhan ang pag-stay ko dito sa Canada. Kasi normally, kasi nga naman, temporary foreign workers lang ako. Naintindihan ko po yun. Sabi ng iba, temporary workers ka lang. So, bakit mo ipipilit ang sarili mo dito sa Canada? Well, kabayan, since nandito na po ako, may way naman na maaari nating ipaglaban. Okay? May paraan naman na maging PR dito sa Canada. Ngunit walang kasiguraduhan, mahirap. Pero, ito na nga, pwedeng gawin natin yung paraan. Wag lang tayong susuko. Lalo na sa mga katulad ko na foreign workers dito sa Canada, alam ko marami kayo dyan. Ang iba na pauwi na kasi hindi nagawa ng paraan. So ako 5 months, sana magawa ng paraan. Okay? So, titignan natin, buksan natin kung ano dito. Ano ba ang score ko? Ayan. Okay. Grabe Silyado talaga. Anyway, nakatanggap na din ako ng bukod sa physical na result na makukuha mo kapag nag-take ka ng IELTS exam, ay makaka-receive ka rin ng sa email, pero walang original na form. Okay? Ayan o. IELTS. Ayun. Tingnan nyo kabayan na, I took the exam March 23, 2024. Halos mag-iisang taon na, kaya ngayon ko pala nakuha ang aking official result. Although, naka-receive na ako ng through online, which is hindi naman yun valid, kapag nag-a-apply ka ng, halimbawa, mag-a-apply tayo ng mga, sa PR, o kaya sa provincial nomination, which is, i-discuss ko yan mamaya. Okay, so finally, nakuha ko na yung result, pasang-awa. So ito na nga, nabanggit ko kayo na 5 months na lang ang aking validity na aking work permit. Last January is a good sign sana kasi ang unemployment rate dito sa Sudbury, Ontario, Canada ay bumaba ng 4.8%. So, agad-agad in-inform ko ang aking HR last January ito ha. Sabi ko, ma'am, this is a good sign kung balak nyo akong i-renew ang aking work permit.
this is a good sign, this is a perfect time na mag-apply na kayo ng LMIA. Kasi bago tayo ma-issuehan ng working permit, kumuha muna sila ng LMIA. Kailangan nyo kabayan kahit renewal. Okay? Ayun. So, last January, in-inform ko na sila in advance. Tapos, maraming issue kabayan bukod pa doon, okay? Una, yung consultancy na nagpaalis sa amin dito sa Sudbury ay naka-put on hold sila gawa na mayroong mga complaint sa kanila. Okay? So, ang sabi na akin, HR, o sige, maghanap ka ng mga consultant na kilala mo, ibigay mo sa akin. So, meron akong nahanap na consultant, isang Canadian, dating consultant yun. Okay, nakilala ko through sa aming original na consultant. Ibig sabihin, nagtatrabaho siya doon, tapos nagkaroon siya ng sariling consultant firm o opisina. So, nagsarili na siya. So, kinunta ko sila. Tapos, may isang Pilipino din. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. So, dalawa kayong binigay na referral. Ano? Isang Canadian, isang Pilipino binigay ko sa aming HR. Sabi ko, ma'am, kung anong bahala mag-kumontak nito, kung balak nyo talagang akong i-renew. Okay? So, the following month, February, pinalo ko, ma'am, ano mabalita, ma'am, sa aking LMIA, may napili na ba kayong consultant dun sa dalawang binigay ko? Sabi sa akin, don't worry, we have enough time, we have a lot of time. Hanggang ngayon, Marso na, wala pa rin akong balita. Ay, nako. Naisip ko na wala talaga silang sense of urgency, ano? So, desperado na pati yung mga kasama ko. May kasama nga ako na kabats ko nung dumating dito. Hindi naman sabay kami dumating, pero pareho kami ng LMIA. Pero nauna silang dumating. Ibig sabihin, nauna yung kanilang work permit. Na-issue silang work permit ng mas maaga. So, ngayon, dahil nga hindi na siya na-renew, pero nakapag-apply sila ng PR through under her common law partner. So ngayon, hindi na siya nagtatrabaho, hinihintay na lang niya yung kanilang PR. So, hindi na siya pumapasok kasi nakareceive siya ng mail sa IRCC na bawal siya pumasok kasi expired na ang kanyang work permit. So ito na nga, hinahanda ko na aking mga dokumento. Kasi isang unang option ko, yung i-renew ang aking work permit, which is hindi ko pa nakakabahan na ako, 5 months na lang kasi wala pa talaga akong update mula sa aking employer. So pangalawa, inasikaso ko na din yung aking educational credential assessment through WES. Sa WES kasi 5 years lang kasi ang validity nun more than 5 years na. So, madali lang naman kumuha kabayan. Madali lang kumuha ng bagong assessment, o bagong certificate, man tawag nila doon, through WES, para sa aking ECA o Educational Credential Assessment. So, okay na. Bukod doon, meron din akong volunteering job, which is napaka-importante ang kabayan. Kapag halimbawa mag-apply tayo ng provincial nomination. Kasi next month, yun ang inaano na aking employer. Sabi niya, don't worry, at least may isasikan pa tayong option, mag-apply tayo ng RCEP. Ano ibig sabihin ng RCEP? Rural Community Immigration Program. It's a employer-driven program. Last year kasi, anong tawag dito RNIP. Rural Northern Immigration Program, kung hindi ko nagkakamali. So, dati, voluntary. Ngayon, it's a employer-driven program. So, silang bahala mag-apply kung sinong naisin o gusto nilang i-apply ng mga employee. So, magbubukas pa yung program na ito ngayong spring. Ibig sabihin, next month. Kaya naman, hinahanda ko na aking mga papilis, kagaya ng IELTS, yung sa WES, education credential, kailangan yun. At yun nga, next month pa magbubukas yung RCEP.
Pero kahit magbukas man yan, halimbawa applyan nila ako ng True Nomination Program, kasi kapag na-nominate ka, maaari na tayo mag-apply ng mag-proceed doon sa PR application. Okay? Pero kahit na nandun ka na sa prosesong yun, kailangan ko pa rin ng work permit kasi napakatagal ang proseso ng kabayan. So kasama ko, umabot na sila ng more than 1 year. Hindi pa na, wala pang resulta sa kanilang PR application. Okay? So kinakabahan ako kasi nga hindi ko alam kung umuusad na yung LMIA application ko. Kasi yung LMIA kasi kabayan, alam naman natin na 5 months, di ba? Yan, ang niyan, ang haba ng proseso within 5 months. So kahit apply nila ako through RCEP, kailangan ko pa rin ng work permit. So yung pangalawang option, LMIA, tapos work permit, tapos pangalawa, second option is RCEP, Rural Community Immigration Program. So kaya kanang nabanggit ko kanina, kahit meron ka ng application sa Rural Community Immigration Program or RCEP, kailangan pa rin natin kumuha ng LMIA. Kasi nga, matagal na proseso yung RCEP kabayan, halos isang taon yan. At baka kapusin tayo ng oras, gahol na sa oras kasi 5 months na lang mag-expire na aking work permit. Kapag mag-expire na, hindi tayo maaari magtrabaho. Pwede tayo mag-extend. Yung extension lang kasi, 3 months. Walang kasiguraduhan kung tuloy-tuloy yung trabaho natin. Kasi yung kasama ko, binigyan ng extension, pero nakareceive pa rin siya ng mail from IRCC na kailangan niya ng huminto sa pagtatrabaho. So, pangatlong option ko, ito nga yung kasi nga nag-aaral ako na maging truck driver. Yun ang aking pangatlong option. So, next week, meron akong road test, pangalawang road test kasi sa unang road test bumagsak ako. So, sana loobin ng Diyos, ibigay niya na makuha ko yung road test, pumasa ako. Kasi pag pumasa ako, isa yun sa mga option na mas mabilis makahanap ng bagong employer o LMIA sa trucking industry. Pero kagaya na sinabi ko, medyo kinakabahan ako kasi nga 5 months na lang, paso na ang aking work permit. So, ay nako. So, kailangan ko talaga i-follow up sa aking ipapollow up ko ulit sa aking HR manager. Napakabagal talaga nila kabayan. Kumilos, napakabagal. Napakabagal kumilos ng mga puti na to. Hindi kagaya sa atin na kapag di ba? Agaran talaga ang aksyon. Sa kanila mabagal. Masyado silang complacent. Kaya mahirap din umasa sa kanila. Kaya nga, yung third option ko sa pagdadriving, ginawa ko yun. Kasi nga nakitaan ko ng ang bagal nila kumilos. Pero last option ko na yun, last resort. Kapag hindi sila umaksyon, at sana loobin ng Diyos makapasa ako, next week, maghahanap talaga ako ng bagong employer. Sa paghahanap naman, hindi madali, Pero alam ko sa trucking industry, lalo na sa truck driver profession, marami mga open LMIA dyan. Pero mahirap na rin ngayon kasi nga tapos na ang pandemic kabayan. Ay nako, wala namang madali dito sa Canada. Lahat kailangang paghirapan. Tahimik ngayon, Linggo kasi. Balita ko nga marami nang marami ng mga Pilipino na umuwi na lamang ng Pilipinas
At isa pa kabayan, ngayong March na ito, may bagong update patungkol sa unemployment rate dito sa Sudbury, dito sa amin. Ay nako, kinakabahan talaga ako. Kasi nga umabot na sa 5.8%. Nako, dalawang guhit na lang, 6% na. Kasi pag umabot sa 6% yan, wala na. Tsugi na tayo. Hindi na maaring makapag-apply ng bagong LMAA, hindi na makapag-apply ng work permit ang anumang mga employer kapag umabot na sa 6% ang unemployment rate ng isang metropolitan area kagaya dito sa Sudbury. It's a bad sign. So wala iba akong sisihin dito kundi yung aking employer, ang aking HR manager. Kasi January pa lang, in-advise ko na sila. Kasi yung time na yun, ang employment rate is 4.6. Eh ngayon, 5.8% na. Medyo mahirap na. Ay nako. Hirap ng sitwasyon, ano? Nung sa Dubai ako, wala akong ganitong, hindi ko iniisip yung ganito eh. Settled ka dun, kabayan. Dito sa Canada, hindi ka masisettle ka lang ang yung kalooban kapag ka-PR ka na. Well, maraming nagko-comment, temporary foreign workers ka lang. So, ano bang inasahan mo? Well, naintindihan ko yun. Sige lang, laban lang, kabayan. Ay nako. So hanggang dito na lang. Kung meron kayong mga suggestions, mga comment, paki-comment na lang sa comment section ng ating video, kabayan. So ako'y magpapaalam mula po dito sa Cambrian College, Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran. See you next time, kabayan. Ay nako.